Hello YouTube, Boss Moki here at meron tayong re-reakan. Ito ay dati ng YouTuber ito na-reakan ko na rin ito dati. Sa kasamaan palad, nabura yung kanyang dating YouTube channel. Ito si Mr. Katoklas. So tulungan natin guys, subscribe kayo sa kanyang bagong channel, Mr. Katoklas 2.0. So meron tayong kasama ngayon. Isang nagpa-practice mag-react. Ayan, si Mr. D. Ganador Musikero. Bati ka na, Ganador. Ayan. Ang totoo, musician ako eh. Pero subukan ko mag-reaction. Baka pumatok, malay natin. Diba? Okay. Try natin. Tayo ang magpauso ng mga combo reaction, duo reaction. So ito, meron bagong upload si Mr. Katoklas. Ang title nito ay na-curious din ako eh. Pinasayaw ko ang paper doll sa loob ng haunted house sa Slovakia. Pinasayaw. Tingnan natin kung ano nga itong sinasabi niya. Let's go! Walang makapagsabi ng tunay na dahilan kung bakit ito inabandona. Maraming kwento ang nagpasalin-salin sa paglipas ng panahon na ang bahay daw na to ay malas at maraming nakatirang elemento. Hapon na lang marating ko ang Forest Park at talaga namang napakalawak nito. Pero dahil unang tapak ko sa lugar, ay hindi ko ito kabisado. Ayun mga Katoklas, andito na ako sa Forest Park na sinasabi nila na mayroong isang abandonadong bahay ay tinuturing na haunted. Kaso ang problema ko lang, hindi ko alam kung saan yung tamang daan. Hahanapin ko to, kailangan bago dumilim makarating tayo doon. Dahil pag dumilim sa daan, mas mahirapan tayo. Tara, hanapin natin. Ayon sa aking pagtatanong, ay mayroon ditong shortcut. At yun ay kailangan kong matagpuan, ang isang maliit na gate. Kanina pa Ito meron lang akong bibigay na tips sa inyo sa mga bagong ghost hunter. Pansinin niyo si Mr. Katoklas. Bago siya pumunta sa location, sinasabi na niya kung saan lugar, ano yung history ng lugar. At kung mapapansin niyo, yung meron siyang voice over, meron din siyang parang nagsasalita on cam na third person. Isa yon sa mga style ng isang magaling na parang video editor or nag-e-edit. Pansinin niyo sila, Steve Ronin, Sarkaro, Aga si King. Quality, di ba? Quality yung mga kanila. Kasi sa loob ng 18 o 15 to 18 minutes, nagagawa nilang compressin yung mahabang video na pinrovide nila. Nakakat nila yon ng mga paunti-unti. Nakakat nila yung mga unnecessary scene na hindi naman kailangan. So, yun ang isang katangian ng isang magaling na video editor. Pansinin niyo na yung mga bagong ghost hunter kung paano sila umatake sa kanilang video. Tingnan pa natin. Slovakia. ako paikot-ikot, nahirapan ako makita yung abandonadong bahay. Pero base dun sa mga pinagtanungan ko, meron daw isang gate na pwedeng daanan, mas mabilis. Kaso ang problema, nakita ko siya, nakakandado. Ito, hindi naman natin siya pwedeng sirain dahil baka mamaya meron mga nagbabantay dito na hindi natin nakikita, mas mapapasama pa tayo. Mapanganib ito at maaaring mayroon ditong mababangis na hayop katulad ng oso at ng mga baboy ramo na umaatake daw sa mga tao na napaparaan dito. Grabe, nakakatakot naman dito. Baboy ramo. Sobrang sobrang ng daan. Alam ko tatakbo Kaya yan ako kung dadaan. nakakita ng tao. Wala na. Sa Hungary. Tarik. Ang hirap dito pag inabutan ako ng dilim kasi may mga press na hayop dito. Ito ang problema. May daan sa kaliwa, may daan sa kanan. Pero hindi ko lang kung didiretso ako dun. Ay, problema to. Slovakia siya ngayon, no? Sa Slovakia yan. Okay, bahala na. Ilang oras din ang lumipas at kung saan-saan ako napadpad. At ang isa pang ipinangangamba ko ay baka hindi ko na matandaan ang daan pabalik.
Yun lang. Nahirapan akong tuntunin kung saan yung daan papunta dun sa haunted house. Kung makapansin nyo, meron siyang para mga bangin. Kaya lang, doon ako dumaan sa pagitan. Ang mahirap pa dito, baka sa kakalakad ko, makasalubong ako ng mabangis na hayop. Nakakatakot yung daan. Sobrang tarik. Determinado ako na matagpuan ang haunted house. At ang isa pang palatandaan ay malapit daw ito sa paligid ng isang lawang isinumpak. Kailangan siguro natin humanap pa ng ibang daan para makita natin yung tamang lokasyon. Kaya mahirapan talaga yung paghahanap na to. Sa tinatahak kong landas ay naparaan ako sa isang malaking crucifix at dito ay tumalangin ako na samahan niya ako sa aking paglalakbay at ingatan sa anumang elemento o espiritu na maaari kong makasalamuha sa aking pupuntahang bahay. Nang bigla akong napahinto dahil sa nakita ko. Kadahan-dahan tayo sa paggalaw para hindi mabulabog yung usa. Yung usa, oh. Palagay ko hindi pa to ganun katanda dahil maiksi pa yung sungay. Pero totoo pala na maaari nating ma-encounter to. Huwag naman sana yung mabangis na baboy ramo o masaklap pa yung oso. Isang batang usa na matalas ang pakiramdam at tila nagbibigay ng babala na hindi lang siya ang maaari kong makasalubong sa aking mga dinadaanan. Pag ito yung makikita mo, talagang makakaramdam ka ng uhaw. Kaya lang, baka abutan tayo ng dilim. Kailangan natin magmadali. Nagpatuloy ako sa paghahanap hanggat sa marating ko ang pinakakinakatakutang bahay sa lugar ng Bratislava. Ayun, sa wakas, natagpuan ko rin yung hinahanap ko na haunted house. Sinasabi nila na ito ang pinaka-nakakatakot na bahay na napunto na dito sa Slovakia. Tutok kasi natin kung bakit nga ba ito tinawag na haunted. Kaya tara, samahan niyo ako at pasukin natin yung loob. Kahit Nag-ano ka ba? Nag-YouTube ka? May naka-open ba YouTube sa'yo? Wala. Ba't may Wala. Ba't nagpipidback yung ano? StreamYard lang yun sa akin eh. Hindi naka-open yung YouTube mo, ah. Ayan, oh, naririnig ko, eh. May feedback, eh. May feedback. Sa akin wala naman. Malakas lang yata yung volume ko. Hinaan ko na. Oh, hinaan mo lang. Ayan. liwanag pa sa labas Ayun. ay nakakakilabot na itong pagmasdan. At habang kinukuhanan ko ang ilang eksena, ay mapapansin ang tila paggalaw ng isang bahagi ng halaman na para bang dito ay may hindi ako nakikitang dumaan. Hangin yan. Sa di kalayuan ay Ano yun? Hangin yun, lang. hangin. May Hangin mga yun. portion talaga na hinahangin lang. Ano lang yun? Wala yun. Di paranormal yun. mayroon pang isang abandonadong bahay, pero hindi ko na ito napuntahan dahil wala akong matatawiran. Sobrang creepy ng bahay na to. Ito, Pakiramdam kakatakot ko, to. may nakamasid sa akin mula sa bintana. Oo nga. Nakakapangilabot. Ayon sa mga naglipa ng kwento, ay mayroon daw ditong binihag na mag-ina noong taong 1890s. At sa kagustuhan nitong mapalaya ang kanyang anak, ay gumawa ito ng paraan. At nang makalabas ang bata, ay humarang ito sa pintuan upang ang masasamang loob ay kanyang pigilan na mahabol ang kanyang anak. Tuluyang nakatakas ang bata at ang kanyang ina ay dito na binawian ang buhay ng mga bumihag at pinaniniwalaan na ang mga buto nito ay ibinaon sa malalim na parte ng kinatitirikan ng haunted house. Maraming dumadaan dito ang nakakakita ng mga sumisilip sa bintana tuwing hating gabi. And the most creepy part is, Yan. dahil matagal na nga itong abandonado, ay wala nang gusto pumunta rito, lalo na sa pagkagat ng dilim. Mapapansin na ang abandonadong bahay ay napapaligiran ng mga bakod na bakal at posibleng ipinagbabawal na ito na pasukin ng kahit sino man. Nakikita niyo kung paano siya kung paano siya mag-storytelling, di ba? Ang galing, ano? Ang Galing galing yung yung mag-narrate, men. Palakpakan. Ang galing, eh. Yun ang Galing. kinabilib ko sa kanya, eh. Parang ano talaga, eh, level nila Sarkaru at Steve Ronin. Eh. Oo. Hindi siya boring panoorin. Nakakaliw ako, ha? Di ba? Di ba? Okay, eh, di ba? Oo. Ito yung sinasabi namin na yung hindi maboboring yung dahil
sa storytelling mo, doon sa mga ninanarrate mo, 'di ba? Mas nagiging interesante kasi meron silang sinusundang istorya. Hindi yung basta pupunta ka diyan, ano yun? Ano yun? Ano? Ano yun? Dito guys, maraming ano dito, maraming sinunog dito, maraming mini rape dito guys. Yeah. Boring yun eh, yung ganon. Panoorin nyo to, di ba? Ang ganda, di ba? Ang ganda, di ba? Ako, naaaliw ako. Nalilibang ako. Kala ko nga nung una si Sir Crips eh. O, di ba? Ang galing, ano? Subalit dahil gusto kong tuklasin kung talaga nga bang haunted ito, ay naglakas loob ako na ipagpatuloy ang investigasyon. Alam kong hindi ito kaaya-aya, kaya't binabalaan ko kayo na huwag itong gagayahin. At ang mga susunod na eksena ay sigurado akong hindi nyo hahayaan na hindi ito mapanood. Sa bungad pa lang ng pintuan ay tumatayo na ang balahibo ko. Paano pa kaya kung marating ko na yung loob? Pero pag naiwan ng mga gamit, tapos dito, yung hanggan sobrang luma na. Gusto ko mamaya na ating hanggan, pero parang napakalupok. Maliwanag man sa labas, ay hindi ito sapat dahil balot na ng kadiliman ang loob nito. Kaya't kailangan kong gumamit ng flashlight para magsilbing gabay. Napakalamig sa loob. Sobrang lamig. Iba yung parang nasa labas ka, kung parang sa nasa loob. Pero hindi ko mabuti yung sakit. Parang nililinis kasi Hindi, makinis. dalawa lang sila, no? Dalawa lang sila. Makinis pa yung linis. Wala natin buksan May kasama siya. Meron na yun. Ang napaparaan daw dito Third at person naliligaw camera. ay nakakakita ng Ayun, isang babaeng dumudungaw sa bintana. At kung minsan, yung third person camera, yung di ba naglalakad-lakad siya, Ah. yung nakahawak sa camera. Dalawa yata sila o tatlo? ay tunog na nagmumula sa loob. Hindi. Kasama niya yun. Kasama ko Na parang nagwawalis. Pinali na yung Ayan, no? mga Tama, gumagalaw. talagang siguro yung nabanda na. Tapos yung mga kahoy niya. Alas sa akin na. Sira-sira na. Hinahali na. Delikado na yan. Nakakapagtaka lang, hindi ko maintindihan kung ano yung mga kulay-kulay na nasa taas. Saka yung sa hilya, kung mapapansin natin, parang laging binawalis. Kaya kapag doon natin to, wala nagpupunta. Bakit ganito yung itsura? Dapat to, marami nakatambak to na puti, na mga kalat. Pero kung ma-observe natin, makinis oh. Alam na. Alam na this. Nakita ko ang isang pintuang kahoy at ito ay nabubulok na. Posible kaya na ito ang pinto na hinarangan ng isang ina para makalaya ang kanyang anak. May pintuan sa likod. Pero yung pintuan, itinakot. Hindi natin alam kung bakit. Pero siguro, parang hindi na rin pasukin ng iba. Pero sa tagal ng panahon, hindi naman naiwasan talaga na pasukin to. Kaya unti-unti nasira layo. Marunong na yung isa rin. Tapos parang pinigdam yung isa niya. Mami! Nandyan na? Hindi ka na rito. May parang kumakatas na kulay pula. Nakakahinayang dahil nasayang lang ang bahay na ito sapagkat wala nang gustong manirahan dahil malas daw. Sobrang luma na ng kahoy. Matagal na itong abandonado. Kulang lang sa Tapos house din. nasisira na yung kahoy, nalampot na. Napakalapot na ng kahoy. Kaya yung mga ganito, madaling masira. Ang mahirap lang sa ganito, mamaya bibilang mo sa taas. Butas-butas na. Gagawa ako ng isang paranormal investigation dito. Yeah. Pero titignan ko muna kung ano pa ang nasa ikalawang palapag. Tapos sa baba, titignan ko yung taas. Ikaw, Mr. Ganador, anong masasabi mo kay Mr. Katoklas? Nakakaaliw. Hindi siya boring panoorin. Di ba? Baka Ito balikan dapat ko ang ito ano mamaya pagka
Ito dapat ang ano eh. Panoorin mo yung mga video niya. Talagang may engganyo ka talaga sa kanya. Kasi ako, pinapanood ko yun eh. Pero hindi naman pwede palagi ko na lang siya re-react, di ba? Eh, marami pa naman din. Tama. Pero Baka na-react balikan ko ko na siya kasi yan. mamaya. Tingnan natin. Maganda, magaling mag-ano yan. Magaling mag-vlog. Kala ko nga May si Secrex quality. eh. May quality siya. Ang galing. So ito, nire-recommenda ko to sa mga bagong Ghost Hunter. Etong panoorin nyo si Mr. Katuklas. Subscribe na rin kayo sa kanya. Tulungan natin siya. Maibalik ko kanyang mga subscriber. So, Tama. alam ko dati is 50k na to eh. 50k, 15K? 50. 50? Ayos Oo. ah. Madami na yan. Eh, siyempre, na-delete daw. So, tulungan natin uli si Mr. Katuklas. Tama. Ikaw din, Mr. D, hindi ka boring tingnan. Patay. Sa'yo naman sabi. Si Ashley. Sinusubukan kong tignan ko yung EMF. Mag-trigger. Pero, ito sa baba, wala pa naman gano'ng madedetect yung EMF natin. Nandito pa ang ilang lumang kagamitan. At matapos kong libutin ang baba, ay tinungo ko na ang sirang hagdanan. At sa pag-akyat ko dito, ay mayroon pala akong matutuklasan na magdadagdag ng takot sa aking mga hakbang. Sobrang tagal lang ng bahay na to. Bagsak ka dyan. Alam mo, marupok na. Bagsak ka dyan. Mabigat-bigat ka ng punto eh. Ibig Yari ko. sabihin, wala pa siyang detect dito sa baba. Yung taas, susubukan natin ang detect. Pero Uy. pag nagkamali tayo ng tapak dito, nagabog tayo dito. Pero tingin ko naman matibay pa kasi bakal eh. Subukan natin. Yan. Ganda ng design ng hagdan, ano? Staircase yan eh. Hindi naman yan. Hindi makikagdan lang. Oo. Ay, wala na siyang ano. Dito sa part na to, bakal pa rin siya. Kaso ang problema, mahirap ng tawirin. Wala palang tatapakan. Pagkakit mo sa hagdan. Pero pag umakbang tayo, hulog tayo. Wala nang tatapakan. Ito yung itsura ng second floor niya. Nakasabit sa kisame ang kalahati ng katawan ng isang makamandag na ahas at maaaring ito ay nakakubli sa pagitan ng mga nabubulok na kahoy. Kaya't lubhang mapanganib para sa mga pupunta dito. Oh shit! Ahas. Ito sinasabi ko. Balat na ahas oh. Laki oh. Andyan lang yan. Ito ang mahirap dito. Baka mamaya biglang may malaglag na ahas. Ang laki oh. Oh, tayo yung balahibo ko. Ayun. Parang cobra. Nakakatakot yan kaysa multo. Ito sa may kisa mo. Oo. Gusto ko sanang pasukin itong taas, kaso walang dadaanan. Malalaglag tayo dito. Ngayon, gagawin ko na lang, papakita ko sa inyo yung itsura ng taas. Halos bago pa eh. Kaya malamang dito pa yung ahas. Kaya bababa na tayo, baka mamaya biglang malaglag sa atin. Sinimulan ko na ang paranormal investigation at ang una kong ginawa ay ang tinatawag nila na Charlie Charlie game o Charlie Charlie Paranormal Method. Ngayon, papatayin ko muna yung flashlight. Subukan kong gamitin yung tinatawag nila na Charlie Charlie Paranormal Method. Alam ko yung Charlie game na to is, alam ko is parang may trick ito eh. Parang hinihipan yata ito. Oo, may nag-debunk na nito eh. Dinibang Di ba ginawa na rin nila Di ba ginawa na rin nila Master Gala ito? Sila Goldie G. Alam ko ginawa ni Goldie G ano. Pero duda ako dun kasi yung mga camera angle nila eh. Medyo hindi mo makikitang, alam ko dyan is may straw yan eh. Tapos yun yung hinihipan dun eh. Para gumalaw yung yung lapis ba yun? Tama Saka ba? para di magtunog yung hangin. Para di tumunog yung hangin niya. So ito, tingnan muna natin yung kila Master Gala or kay Goldie G. Para mapagkumpara natin. Kay Master Gala, halata eh. Para mapagkumpara natin.
Sige. So ito, dalawa sila. Sobrang mura ko ko. Asan na ba yun? Doon na tayo sa ano. Ay, Spirit of the Glass pala ito. Ito, Charlie. Sinakabahan na ako. Charlie. Ikaw ba yun? Saan na ba yun? Dito yun, di ba? Oo. Papagkukumparahin lang natin. Charlie. Is that you? Charlie. Are you here? Ikaw ba yun? Inipan. Inis to. Pansinin nyo yung kandilang isa. Ang tinitingnan ko yung kandila eh. Ito. Ito. Nasa kanan, ano? Charlie. Whoop. Is that you? Whoop. Charlie. Are you here? Ikaw ba yun? Okay. Ang napansin ko doon, yung camera angle. Bakit Nasa harap. masyadong tutok na tutok yung camera angle? Na pwede naman niyang ilayo yun para mawala yung pagdududa na merong umiihip doon. O kaya wide shot, di ba? Wide shot. Oh, naka-zoom nga eh. Wide shot siya. Di ba? Yung camera nandun sa kabandaron. Dalawang time ng camera. Simultaneously yun. Para mawala yung pagdududa na mayroong tao sa harapan na may umiihip na gano'n. Ako duda ko may umiihip dyan eh. May umihip na sa nasa likod ng camera eh. Ito na kaya ano naman tayo Dalawang lapis. Yung pwesto ko to, nang naka-cross. Sabi nila, pag gumalaw to, nandito yung espiritu o kaluluwa ng isang namayapa sa lugar na to. Kaya sisimulan na natin yung paranormal method. Ipinwesto ko na ang mga lapis at nagbukas ng kandila para makapagsimula na tumawag sa mga espiritu. Meron ako dito isang ghost ball. Yung ghost ball na to, hindi basta-basta to iilaw kahit alawin ko. Maliban na lang kung sobrang lakas ng pwersa, nakakanti dito. Pag binagsak ko to, ganito ang mangyayari. Hindi siya basta-basta umiilaw ng simpleng galaw lang. Kaya ipipwesto ko to sa bandang likod din. At pag umilaw to, makikita nyo kung may gumalaw o tinaya ko. Ipinwesto ko na ang ghost ball sa aking likuran at nagsimula na ako sa dapat kong gawin. Meron ba ako dito kasama na elemento o espiritu? Kung mayroon akong kasama, maaari mong pagalawin yung lapis na nasa harapan ko. O kaya ay pailawin yung bola na nasa likod ko. Nandyan din yung EMF detector. Pwede kang lumapit para makita ko kung mag-trigger to. Papaluin mo siya ng pula para mapatunayan natin na talagang may kasama ako dito. Okay. Ulitin ko ng 3 beses. Ito magpapatunay kung talagang may kasama tayo dito. Sa 3 beses, nagagamitin ko to. Kailangan gumalaw ka. Pag hindi gumalaw yung lapis na to, isa lang ibig sabihin, hindi totoo yung Charlie Paranormal Investigation na yan. Unang beses. Okay. Kung may kasama ako dito, inuulit ko,
Pagalawin mo yung lapis na nasa harapan ko. Most of the clips in this scene was uncut. Pero nang reviewin ko ang audio, ay may mga boses na remehistro at kayo na ang bahalang humusga. May narinig kayo? Meron. Meron akong narinig. Isa pa. Medyo napalingon tayo sa likod kasi bilang parang may gumaluskus. Pero, syempre, baka gunin-gunin lang natin yun. Hindi tayo babatay doon. Titignan natin yung lapis kung gagalaw. Kung nakita nyo na gumalaw yung lapis at di ko nakita. Pwede naman. Kasi ano yan eh. Hunted naman talaga yan. Tama. So, Saka dyan pwede daw talaga namatay makapture yan. yung nanay eh. So, Ayos sa kwento. kasi sa akin, gubat yan eh. Marami talagang boses na maririnig yan. Maraming, siguro hayop yun, or mga ibon, mga daga, na magkakaroon naman talaga ng maliliit na boses yung mga yun. Pero pwede naman talaga na capture niya. Hindi naman natin inaalis yung posibilidad na nakaka-capture talaga siya. Pero Tama. tandaan natin na gubat yan. Maraming hayop Madami na talaga maliliit dyan. yan. Gubat yan. So ito, anong napapansin mo dito sa Charlie niya at Charlie ni Goldie G? Yung lapis. Saka wala talaga ako Lapis? idea sa Charlie din ako kung paano i-execute na tama eh. Ano yan eh? Merong dalawang lapis na magkapatong na gano'n. Isang yes, isang no. No? Oo. Ayun, kapag nagtanong ka daw dyan, lalakad yung lapis sa yes at lalakad yung lapis sa no. Parang gano'n. Parang ang creepy Ako, na laro ah. Ako ang napansin ko dito, tingnan mo yung camera shot angle ni Mr. Katuklas. Malayo, di ba? Medyo nakataas, malayo. Malayo, di ba? So, kaya niya ginanyan yan para mawala yung pagdududa na merong umiihip doon. Tama? Sige nga, try natin. Tama. Sige, tuloy. Comment ka na lang. Pero hindi natin ito dadayain para maging parehas tayo sa lahat ng nanonood sa atin. Very good. Sa pangalawang pagkakataon, meron ba akong kasamang elemento dito o espiritu na hindi namin nakikita? Sa pangalawang pagkakataon, meron ba akong kasamang elemento dito o espiritu na hindi namin nakikita? Sa pangalawang pagkakataon, tatanungin kita, mayroon ba akong kasamang espiritu dito o elemento na hindi ko nakikita? Maaari mong galawin yung lapis at pagalawin to. At patunayan kung talagang nag-i-exist kayo. Ito yung ito yung mga capture na unexpected talaga. Yan yung mga di ba? Yun yung sinasabi namin lagi na mapapansin na lang yan pag nag-edit. Mapapansin mo na lang sa editing na. Di ba? Yun yung nandiyan ka, hindi mo mapapansin yun eh. Sa editing mo na mapapansin yun eh. So, yun yung mga tinatawag namin na accidental capture. Di ba? Yun yung mga ganun. Na parang pwede naman talaga mangyari. Pwede naman talaga mangyari yan. Promise, may umiyak talaga.
Kinilabutan ako. Ayaw mong galawin yung lapis at paggalawin to para patunayan kung talagang nandito ka. Dito ay muli akong napalingon dahil parang may malamig na dumampi sa aking balikat. Alis na. Kung ganyan. Layasan mo na. Marami na ako naging experience na pagpunta sa mga ganitong lugar. Hello, Martin Pero parang Lano. maging parehas ako. Yung lugar na to, sobrang nakakilabot talaga. Kaya lang, hindi ko naman pwedeng sabihin na meron tayong kasama dito hanggat hindi gumagalaw tong lapis na nasa harapan ko. Kaya sa pangatlong pagkakataon at sa uling pagkakataon, kung may kasama ako ditong espiritu o elemento na naninirahan dito sa lugar na to, paggalawin mo yung lapis. Malakas, Mr. D, malakas. Nagagaral-gal. Malakas ang Yung volume mo. hina ng Feedback. teto. Sige. Charlie, nandito ka ba? Charlie, are you here? Pag gumalaw ka. Charlie, ito na. are you here? Charlie, are you here? Mayroon ba akong kasama dito na hindi ko nakikita? Kung mayroon, kalabitin mo ako sa likod. Magparamdam ka sa akin. Tapang mo. Tapang. Tapos gumalaw, no? Puta, takbuhan ko yan. Wala ka na dyan. Meron akong motion sensor ball sa likod ko. Pailawin mo to kung nandito ka. Nandito rin yung EMF detector ko. Pwede kang lumapit at pag-triggerin mo ng pula. Okay. 3 beses na tinawag. Pero hindi ko nakitang gumalaw yung lapis. Pero bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung mayroon ako kasamang elemento dito, espiritu o kaluluwang ligaw na hindi ko nakikita, maaari mong pagalawin yung lapis na nasa harapan ko. O kaya patayin yung kandila na nasa harapan ko. Nire-respeto ko yung mga nanditong kaluluwa, yung mga naninirahan dito. Subalit gusto ko lang patunayan kung talaga nga ba nakakabalik yung mga espiritu. Marami nang gumagawa ng mga ganitong paranormal activity. Pero para maging parehas ako doon sa mga nanonood sa akin, gusto ko nang makita nila nagagalaw to nang walang daya. Bakit ko nilagay yung mic sa harapan ko? Para makita nyo, kung gumalaw yung lapis na to, hindi ko to hinipan. Correct. Hindi ko to hinipan, hindi ko gagawin yun. Tama yun. Bibigyan pa kita ng 2 minuto. So, tama yun, ha, yung ginawa niya. Para mawala yung pagdududa nyo na hinihipan niya yun, tinapat niya yung mic niya doon sa sa bibig niya. Kasi malalaman natin yung pag hinipan niya. Ganun yun, ha. Gagaragal yun. Di ba? Gagaragal yung mic. So, tama yung ginawa niya. Yung malutong lapis na to, ay babaliin ko na. At magpapaalam na ako sa'yo. Charlie, are you here? Charlie, are you here? Wala. So, Charlie, are you here? Wala. Wala talaga. So, debunk. Debunk. Wala. Hindi ko alam kung gumalaw yung lapis sa paglingon ko. Pero habang nakatingin ako doon sa lapis, hindi ko mapaliwanag kung hangin lang yung parang nagpagalaw sa kanya pero konting-konti lang. Dahil hindi nagbago yung direksyon. Kaya hindi ko pa rin i-accept na may gumalaw ng lapis. So dahil hindi gumalaw yung lapis,
ito lang yung nagpapatunay na yung Charlie Paranormal Game o Charlie Paranormal Method ay hindi totoo. Debunk. Diba? Debunk. Wala na. Tapos na laban. So ito, doon sa mga baguhang Ghost Hunter, meron tayong nakuhang tip kay Mr. Katukla. Unang-una, pag nakakuha kayo ng let's say paranormal evidence na hindi niyo naman napapaliwanag pa. Unang-una, ang tunay na Ghost Hunter, try nyo munang i-debunk yung sarili nyo. Ngayon, kapag nagawa nyo na ng scientific way, common sense way, logical way, saka nyo siya pero wag nyo idideklara na paranormal. Hayaan nyo yung mga tao ang mag-decide doon sa na-capture nyo. Tama? Very good. So, ganun lang. Pagka meron kayo na-capture na hindi nyo maipaliwanag, debunk nyo muna yung sarili nyo. Tapos, hayaan nyo yung mga viewers ang mag-decide kung ano yung nakita nyo. Wag nyong idideklara kaagad na yun ay paranormal. Yun ang isang katangian ng isang Ghost Hunter. Wala akong masabi. Ano ba? Kala ko ba magre-react ka? Wala akong masabi kasi bago yung channel eh. Bago sa akin yung channel. Saka naaliw talaga ako. Naaliw ako. Galing niya, no? Galing niya, no? Oo, galing siya. Kaya lang yung Charlie, debunk niya. Wala na, debunk na yun. Wala na to. Wala nang gagawa sigurado nito. Na-debunk na eh. So, ayan, yung mga gagawa ng Charlie, alam nyo na kung anong gagawin. Malayo yung cam, may mic ang bibig, dapat wide shot, wala, wide shot, wala kaming makikitang tao sa kapaligiran, malayo yung shot ng camera, saka nyo gawin uli yan. At pag yun ay gumalaw, ng walang contaminants doon, takbuhan na. Takbuhan na. Gamit mo. Debunk yan, Charlie. So ito, ito sa ginawa ni Mr. Katuklas. So, na-debunk yung Charlie. At alam ko may nag-debunk na talaga niyan eh. Kung paano ginagawa yan. Nakalimutan ko lang din yung name nun. Napanood ko kay Sir Bumu yun eh. Binali ko na yung lapis at nagpaalam sa mga espiritu o elemento para hindi sila sumama. At ang sunod kong ginawa ay nagpasayaw ako ng isang manikang papel gamit ang isang lihim na orasyon. Oh, teka. Masyado naman kayo seryoso eh. Bago ko tapusin yung video ko na to, ay papakita ko sa inyo. Kapagsayaw ng manika na to, ay hindi totoo. Maraming gaya ang pwedeng gawin kung hindi ito lubusang matutuklasan ng maayos. Kaya ngayon, ay papakita ko sa inyo na ang pagpapasayaw sa manika ay hindi totoo. Panoorin niyo kung paano. Una, binigyan ko ng tali. Kung napapansin niyo, ay mayroong tali. At ang manika ay nakatayo pa rin. Pero bakit nga ba ito gumagalaw at sumasayaw? Ito ang dahilan. Madali rin, nakatali. Tatapat ko yung ilaw para mas lalo yung maintindihan. Parang lang marionette eh, no? Parang marionette. Mayroon ako isang paper dolls. At ang paper dolls na to ay naigagalaw ang mga paa at naigagalaw ang mga kamay. Kung mapapansin nyo, ang aking paghahawak ay ganito. Pag ibinaba ko siya, iniipit ko yung kamay at pinasabit ko sa tali. Saka ako sasabayan ng pagpalo. At yung pagpalo na yun, yun ang magsisilbing dahilan para sumayaw yung manika. Oo nga, no? Papakita ko sa inyo. Ayan. Sumasayaw yung manika dahil may tali.
ito yung nagiging daya, kaya napapasayaw yung manika. Kaya hindi totoo na mayroong dancing paper dolls. Pauwi na sana ako, pero di ko inaasahan na mayroong makakilala sa atin. Isa pala natin siyang subscriber. Wow. At kasama niya ang kanyang asawa. Gusto nilang maranasan ang mapasok ang haunted house. Ayun, nakakita tayo ng mga subscribers natin dito sa Slovakia. Gusto nila sumama, gusto nilang makita yung loob. Gusto nilang ma-experience kung ano nga ba yung nasa loob. Kaya tara, papasilip natin sa kanila. They want to see what is happening inside. Is this your first time going inside here? Tapos na to. Ayos. Tour na lang yan. So, yun. Ano masasabi mo kay Mr. Katuklas? At yun sa mga bagong gusto maging ghost hunter. Ayoko. Basta ako, ayoko maging ghost hunter. Hindi, ano masasabi mo pwede sa dyan, bulag na ako sa gabi. Ano masasabi mo sa mga gustong maging ghost hunter, mga baguhan? Ayan. Panoorin nyo nga ito. Recommended ito. Must watch. Pati yung kay Sir Rev din. Yung kayo sa mga legit manood, wag doon sa nagtatag ng paranormal movement. So yun, maraming salamat sa video ni Mr. Katuklas 2.0. So subscribe kayo sa kanya at ina-encourage ko yung mga bagong ghost hunter dyan, yung mga nagsisimula pa lang. Ito ang panoorin nyo, si Mr. Katuklas, at marami kayong matututunan sa kanya. Editing, yung style ng mga camera angle, at yung mga narration niya, yung storytelling niya. Panoorin nyo mabuti at marami kayong matututunan. Marami kayong matututunan sa kanya. So, hanggang doon na lang. Maraming salamat at shoutout yung mga nasa baba. Ikaw, ano masasabi mo? Shoutout? Bye. Hanggang doon na lang. Maraming salamat. Shoutout Team Green Minded. Bye-bye.